Inatasan si Liluo na magtago ng 3 taon. Ngayon, kumpletuhin ang misyon para hulihin si Wang De. Ipinapaalam ko ngayon sa mga nakatatanda, humingi ng pahintulot na bumalik sa templo. Mabuti, Liluo. Napakagaling mo. Mapapagkatiwalaan kong ibigay sa iyo ang templo ng misteryo. Ipagkatiwala mo sa akin. Bibigyan kita ng 1 buwang pahinga. Umuwi ka na sa nanay mo. Makalipas ang 1 buwan, ikaw na ang bagong may-ari ng Diyos ang tindahan. Xiaoyun, alagaan mong mabuti si ina. Sabi ko, huwag kang makipagkapwa sa kanila. Hindi ka nakinig. Paano na ako mabubuhay ngayon? Qiulao, kailangan ba talagang harapin ko si ina? Dapat makatotohanan ang pag-arte. Ang grupo ni Wang De nakabantay sa iyo. Tanging sa ganitong paraan, sila maniniwala. Tatlong taon na ina, ate. Okasyon ba kayo dyan? Binigyan ko kayo ng magandang buhay para kumain at manamit. Inaninanakawan mo ako, no? Hindi po. Nag-recruit ka ng patago, di ba? Hindi po. Hindi. Sinamantala niya ang aking pagkakahimatay. 3 araw na bawal pumalo sa bahay, tama? Hindi naman po. Sa tingin ko, kailangan mo lang maglinis. Naaalala kita, anak ka ni Zhang Feng. Si Liluo, di ba? Nabalitaan kong nakulong ka. Bakit nakalaya ka na naman? Sinaktan ko ang nanay mo kanina, huwag kang pilosopo. Pag nag-asawa ka na, maiintindihan mo, kailangang turuan ng leksyon. Ang babaeng to, baka kapalokohin na yan. Kung magpapatigas pa ang nanay mo, ako mismo ang papalo sa kanya. Pilhan mo ako ng yosi, sayo na ang sukli. Buwisit ka, ano ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aray, ang lakas ng loob mo, mag-ina kayong mga walang hiya. Dapat kayong linisin. Huwag kang magpanggap. Ngayon pa lang, babaliin ko mga paa at kamay mo. Tingnan natin kung makapanakit ka pa ng nanay. Tingnan natin kung paano mo ako tatratuhin sa susunod, nanay. Tigil! Anong ginagawa mo, Liluo? Anong kalokohan ito? Liluo, nahihiya ka pa ba? At nagpapanggap? Itapon si Xiaojin. Hindi, inay. Zhang Fen, ito ang iyong mabuting anak. Ginagawa mo agad sa akin ito pagkabalik mo. Binabalaan kita. Kapag umaksyon ka ulit, sisiraan ka ng nanay ko. Hihintayin kita. Hindi ito ang katapusan. Lumabas. Inay, pasensya na at nahuli ako. Nandito na ang aking mabuting anak. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige, tuloy mo lang. Lulutuan kita. Dahan-dahan. Marami pa sa kaldero. Ang tagal kong hindi nakakain ng luto mo, Nay. Ngayong bumalik ka, huwag mo nang samahan muli ang mga yon. Alam mo? Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi na ako muling, sa totoo lang. Hindi ko pa masasabi sa iyo ang tungkol sa Divine Machine Store. Kapag nailabas ko na si Nanay dito, saka natin pag-usapan ang pagkuha ko sa posisyon? Ano? Ayos lang po, Inay? Inay, nanakit si Liu Yunhe. Bakit ka pa sumasama sa kanya? Kahit walang ambag si Liu Yunhe, magagaling naman ang kanyang mga anak. Ang kapatid mo, Bayaw, nasa dream group pa rin na itinatag ng panganay niyang si Liu Guang. Paano sa trabaho? Ano naman? Inay, pakasalalay mo na siya bukas. Mga taong walang kinalaman sa akin sa lupa. Layas, laslas, lugar.
Sabi ko hindi pa to tapos Talaga? Anong gusto mo? Yunhe, anong ginagawa mo? Pamilya natin to sa huli. Bakit ka tumatawag ng mga estranghero? bakit sa tingin mo tumawag ako ng tulong? Dahil bata pa ang anak mong lumaban, di ba ako pwedeng humingi ng tulong? Ikaw, Jiang Fen, huwag mong sabihin na di ko inisip ang pagsasama natin. Dinali ng anak mo ang braso ko. Sabi mo kung tatawag ako ng pulis, makukulong na naman ba ang anak mo? hindi mo kaya? Kakalabas lang ni Ronaldinho sa bilangguan. Hindi na pwedeng makulong muli. Mahuwag kang mag-alala. Maliit na angkan ng Liu. Di dapat magmayabang sa akin. Tsaka kayo naman ang unang nanakit. Ako ang anak ng tao. Tama lang na protektahan ng ina ng may pagmamahal. Ang lakas ng putang inang tono mo ibalik mo ang angkan naming Liu. Di ako dapat magmayabang sa harap mo. Kung hindi ko lang alam, kakalabas mo lang sa selda. Natatakot talaga ako sa'yo. Akala mo ba may malaki kang impluensya at koneksyon? Tapos magsasalita ka ng batas sa Jingzhou. Mukhang may sira ka sa utak Oo, Lo. Di mo alam gaano kalakas ang angkan Liu. Ma, wala akong paki kay Liu dyan. Kahit pa mga mayayaman sa kapital, manginig din dapat sa harap ko. Tanga ka ba sa bilangguan? Anong panahon sa tingin mo to ngayon? Panahon pa ba ng awayan at patayan? Kayang-kaya kitang durugin. Kasimple lang ng pagpisa sa langgam. Sige, tingnan natin paano mo ako durugin. Tama na, Lo. Akala ko nagbago ka sa 3 taon sa kulungan. Nagbago na ang ugali mo. Bakit ganito ka pa rin? E di hindi ko alam ang limitasyon. Paano ka tumigil? Yuhe, sa ngalan ng pagsasawa. Patawarin mo na si Ronaldinho ngayon. Sige, ako na ang humingi ng tawad para sa kanya. Nakikiusap ako. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Pagbigyan mo na ang anak mo? Sige, lumuhod ka't humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling maawa pa ako. Yunhe, dito sa harap ng tao, baka pwedeng umuwi na tayo? Pagdating sa bahay, tatalima ako sa'yo. Hindi. Dito mismo ngayon, sa harap ng maraming tao, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto kong malaman niya kung sino ang tunay na puno ng pamilyang ito. Ayaw lumuhod? Huwag pilitin. Dadaan na lang tayo sa legal na proseso. Tatawagan ko ang pulisya ngayon din. Ibabalik namin sa kulungan ang anak mo at mananatili siya sa bilangguan. Hindi na siya makakalaya. Wag. Luluhod na ako. Inay! Kakauwi ko lang ngayon. Ayokong magkagulo. Umalis na kayo ngayon din. Kung hindi. Ano ba ang gusto mo? Walang galang na batang to. Gusto kong makipag-away. Maraming tao dito. Kaya mo bang lumaban? Dadaan tayo sa legal na proseso. Sa koneksyon ng pamilya Liu sa Qingzhou, kaya mo bang makipagsapalaran? Sasabihin ko sa'yo, ano ba talaga ang gusto mo? Putang ina, lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw ang nanapok ngayon, iho. Nagpapakamatay ka talaga. Ako ang nagpawalang bisa kay Pia Ozzy. May nangyari sa kanya. Huwag mong gawin yan. Nanay, lumayas ka riyan. Ay naku. Huwag kang magpanggap. Babalikan kita. 2 anak ko. Mga ahas dito sila. Kapag hinawakan mo ako, di ka nila pababayaan. Pag ako ang umasta, di mo rin ako pinalagpas. Sabi ko na, walang silbi si Liu Ji sa akin. Akala mo talaga ikaw ang hari. Hinawakan mo nanay ko. Babaliin ko braso mo. Mukhang wala kang paggalang. Wala na akong silbi. Ikaw. Nagbabala ako sa'yo. Huwag kang makulit. Xiaoming, huwag mo akong bitawan. Ilapag mo yan. Nanay, nakita mo ba? Kahit di ko siya gigipitin ngayon, di niya ako palalampasin. Gaya niyang salbahe. Kadiri siya. Tama na. Team leader, swerte nandito ka. May preso dito. Kakalaya lang sa kulungan. Pinagbantaan niya buhay ko. Pinalin niya braso ko. Ano ba ang lakas ng loob mo? Mandurugas ka sa liwanag ng araw. Ang bagal ng paghuli. Ano ba ang gusto ninyo? Kapitan Ju, hindi ba dapat malaman muna ang dahilan bumiyak? Opo, Kapitan Zhu, siya ang unang gumahasa sa akin. Kaya pinagtanggol lang ng anak ko ang sarili. Tingnan ninyo ang mga sugat ko galing sa kanya. Kapitan Ju, ito si Jiang Fen. Asawa ba ito ng tatay ko? Mag-asawang nag-aaway? Normal lang may konting tampuhan. Pamilya lang ang usapan dito. Wala akong pakialam. Pero hindi lang ito bali ng kamay ng tatay ko, kundi pumatay ng tao. Wala nang pagtalunan sa malinaw na ebidensya. Dakpin na sila. Posas ako at subukan nilang umalis. Arangya kayong mga pulis. Patatakas-takas pa kayong mga guwardiya. Laban sa batas. Maghanda kayong mabulok sa bilangguan. Yunhe Shanzi, nakikiusap ako sa inyo.
Kakakalabas lang ng anak ko sa piitan. Hindi na siya dapat bumalik. Luluhod ako para sa kanya. Nanay, huwag kang luluhod. Ako na ang bahala dito. Paano mo haharapin to? Anong gagawin mo? Makakalaban ka ba? Ano naman pagkatapos? Wala na tayong pag-asa. Nanay, hindi ito ang akala mo. Pagtatanggol lang ito sa sarili. Anong pagtatanggol? 3 taon kitang hinintay. 1 araw ka palang nakalaya. Mabibisto ka na naman. Ilang taon pa ang itatagal mo? Nanay, anong say... Inay, hindi po ito ang inyong iniisip. May sarili po akong mga prinsipyo. Tita Sansan, pakiusap para sa pagmamalasakit ni tita sa tatay mo. Patawarin na lang natin si Ronaldinho ngayon. Hindi na siya dapat bumalik doon. Kapag pumasok siya, sisirain lang lahat. Gago, naglumuhod na rin ako para sa'yo. Jiangfen, hindi kita kailangang paglumuhan. Hindi kita kailangang magmakaawa. Kung gusto talaga ng anak mo ang pagkakataong ito, paluhod siya sa harap ko. Pag makaawan niya ako, baka pag-isipan ko pa. Xiaoluo, bilisan mo. Lumuhod ka sa fan at aminin ang pagkakamali. Magmadali ka. Tita Liu, huwag kang magmalabis. Ito ba ang pagmamakaawa mo? Mukhang gusto mo talagang mabulok sa bilangguan. Hindi ganyan ang paghingi ng tulong. Ito ang babala ko sa'yo. Ang espada ng hari ni Tita Liu. Huwag ninyong putulin ang mga langgam. Ayaw ko ng gulo. Hanggang dito na lang. Ito na ang pinakamalaking kabutihang nagawa ko sa'yo. Tama ba ang narinig ko? Ano ang sinabi niya? Binabalaan niya ako. Hindi naman talaga ganun si Ronaldinho. Nabulag lang sa galit. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Oo, binabalaan kita. Huwag mo na akong... Kung hindi isa kang bilanggong tagapagpagawa na kakalabas lang. Anong magagawa mo sa akin? Sa pamamagitan ng kamao mo. Nasa sayo pa ring magmakaawa. Diyos ko. Liluo, hindi mo pa rin ba natatanggap ang katotohanan? Kaya pala palagi kang nabibigo. Tingnan mo ang anak ko. Bata pa't bilyonaryo na. Bilanggo ka lang. Anong ipinagmamalaki mo? Tanong mo kung ano nung ipinagmamalaki ko, di ko masasabi sa'yo. Masasabi ko lang, may kakayahan akong masama't mabagsik. Ako mismo'y natatakot dito. May pagkakakilanlan akong kapag nahayag, manginig kayong lahat. Ha. Wala talaga akong makitang lihim na pagkatao mo. Sige nga, pakinggan natin. Manginig na manginig tayo, ha. Nakikita kita. Isang tangang galing bilangguan. Nagpaparanoid ka na. Kapitan Hu. Narinig mo ba yon? Sabi niya kapag nahayag ang kanyang pagkatao, panginginig tayo, ha. Kahit dumating ang gobernador, hindi manginig ang kapitan na to bata. Hindi ka ba natatakot mabulunan sa hangin? Itong loko, siguro sanay siyang mayabang sa kulungan. Akala niya, nasa labas pa. Akala niya siya ang boss. Ha. Oh, Luo, nakikiusap ako. Tigilan mo na sila. Sige, Liluo. Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Kung ganon, magsalita ka na. Pasensya na. Di kita sasamahan. Kapitan Zhu, arestuhin na natin. Sige, pusasan na iyan. Tingnan natin sinong gagalaw. Bakit mo ihahayag ang pagkatao at panginginigin ako? Ha. Kung gusto mong malaman, sasabihin ko na, alam nyo ba ang templo ng lihim na makina? Templo ng mga makina. Itinatag ito ng daigdig ng mga patay. 10 taon na ang nakalipas, inatasan akong magtago nitong mga taon laban sa krimen at kasamaan. Kapag hinuli niyo ako, lalabag kayo sa Artikulo 36 ng templo. Maluwag na pagpapatupad, pagpapalaganap ng masasama, ituturing na salarin, hindi nyo kaya. Hoy, isa kang bilanggong pagawain. Hindi mo sasabihing taga-templo ng Diyos ka? Ha. Kahit ordinaryong miyembro ng templong ito, ang hawak ay espada ng hari sa harap ng kagalang-galang na gobernador. Dapat ay magpakita ng galang. Isa ka lang bilanggong trabahador. Nakapalagay ang loob na magpanggap mula sa templo ng makalangit na himala. Masyado ka nang nakatunganga. Mga tao sila mula sa templo ng makinarya. Mga tagapagpatupad ng batas na yama. Nabalitaan ko rin na ang pumasok sa templo ng banal na makina dapat ay walang bahid. Ikaw ay isang dating preso. Di karapat dapat magsipilyo ng sapatos sa templo ng makinarya. Pagpanggap ka pang siraulo, dagdag na kasalanan. Ano pang hinihintay mo? Arestuhin at dalhin sa paglilitis. Mukhang may diferensya rin ang nanay niya. Isama na rin sa paglilitis. Sige, unahin niyo ang nanay ko. Anong ginagawa niyo? Huwag niyo akong hawakan. Ina! Lumayo kayong lahat. Ina! Utang ina mo, ang kapal ng mukha mong humawak ng baril. Krimen yan. Kahit mabaril ka ngayon dito ay wala. Ina, halika na! Xiaoluo, huwag ka nang makulong muli. Huwag niyang gambalain ang anak ko. Kung hindi, magpapakamatay ako kasama kayo. Lilu, hindi ka. O ang ina mo makakaalis ngayon. Mananatili kayong bilanggo. Aray, Ina, bitawan ng nanay ko. Oy, nakita mo ba? Ito ang pamamaraan ng angkan naming Liu. Kahit gaano kalakas ang kamao mo, kaya mo bang panghawakan ang bala? Kapitan Zhou, kung umasta ulit siya, putukan niyo agad. Ako ang bahala. Sige. Naghahanap ka ng kamatayan. Aha, umasa ka sa akin. Kung lumaban siya, aksyonan ka agad.
Mag-ingat kayong lahat, tingnan niyo mabuti. Ano ito? Ang mahiwagang kautusan habang pinupuri ng maestro ng bulwagan. Sino ang may lakas ng loob na gawin ulit ito? Mahiwagang kautusan? Paano may banal na kautusan kang sumisimbolo sa Panginoon ng templo ng banal na hiwaga? Imposible iyan. Hindi ito mangyayari. Walang ganong posibilidad. Ronaldinho, totoo ba ito? Nanay, sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa Liu family. Wala pa rin akong pakialam. Kapitan Zhu, huhulihin mo pa rin ba kami ng nanay ko? Lee, Kuya Lee, nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Kumikilos kayong takip sa mga masasamang puwersang ito. Kayo, malubhang nilabag nito ang Artikulo 32 ng Templo ng Panghuhula. Hintayin niyo ang desisyon ng Templo ng Panghuhula. Tapos na, sumabog ang sasakyan? Liu Shan, papatayin mo na ba kami ng nanay ko ngayon? Ano naman kung galing ka sa templo ng mga misteryo? Walang labag batas na karapatan sa templo ng mga misteryo. Walang pribilehiyo ang templo sa harap ng mabubuting tao. Hindi dapat matakot ang mabubuting tao sa templo. Pero ikaw, Liu Shan, mabuting tao ka ba? Kayong lahat, buong araw kayong nambubuli ng mga tao. Mula noon ay naitatag na ang inyong kumpanya. Maraming daya ang nangyari. Opisyal kong ipinapaalam sa inyo. Simula ngayon, magbubukas ng investigasyon ang templo sa Liu family. Liluo, magkadugo tayo. Bakit ngayon mo lang sinabing magkamag-anak tayo? Huwag mong palalayain si Xiaoluo at ang anak niya. Nanay, huwag kang mag-alala. Wala silang takasan. Anong ginagawa mo? Gagamit ka ng sirasirang palatandaan para takutin kami. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa iyan. Peke sigurado ang kanyang tatak. Kakakalaya lang niya sa bilangguan. Paano siya naging mahalagang tao sa templo ng makalangit na mekanismo? Tama. Aray, hayop ka. Muntik na akong matakot sa iyo. Sabi mo, Peki, ang aking lihim na order. Siyempre, Peke, yan. Hindi ka nila kilala. Hindi pa kita kilala. Ang pamilya Laoli nyo'y ilang henerasyong mahirap. Wala ka pang silbi. Isang preso, kakalaya lang. Hindi ka karapat dapat maging tagalinis sa Magic Machine Store. Galing ang may magic order. Siyang tagapagmana ng templo ng Diyos. Akala mo magiging leader ka ng templo ng banal na hiwaga? Nagbibiro ka ba? Ha ha ha. Kadiri ang mag-ina. Hindi lang bali ang braso ng tatay ko. Nakipagbabag pat nagnakaw ng baril. Dagdagan pa natin ang kaso. Pagpapanggap kay Kapitan Neuroelectric Soju. Sa tingin mo makakalaya pa siya? Talagang hindi. Munting Monghe, Okay ka lang? Magpahinga ka? Dapat kong sabihin. Mukhang totoo ang token mo. Ito ba ang pinagsasabi mong pagkatao at pinanggalingan? Akala mo maluloko mo kami ng peking token? Anak, kailangan mong maintindihan, siya isang hamak na ex-convict lang. Akala ba niya katulad kami ng mga siraulong kanyang nakakasalamuha? Aha, akin na ang magic order. Pag nanakaw ng order ay paglapastangan sa templo, nilabag mo ang ika-22 ordinansa ng templo ng Pangitain. Ayon sa batas, makakulong ka ng 103 taon. Hindi pa ito huli. Diba? Isang sira na token. Basagin ko nga ito. Sinisira ang magic order, paglapastangan sa templo ng hirap. Liu Shan, bumabala ako sa'yo. Hindi mo kayang panagutan to. Liluo. Liluo, kailangan kong. Sayang kung hindi ka artista. Dudurugin ko yung peking order mo. Tingnan natin ang magagawa mo. Hahaha, anak ni Xiaolong. Astig ang tira, kunin mo yung sira at ibalot. Ngayon ko lang nakita ang pagpapanggap mo. Dudurugin kong name tag mo. Nadurog ko rin. Anong magagawa mo sa akin? Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ako. Gago. Hayop ka. Pangahas mong sinaktan ako. Liu Chan, wagas mong sinira ang templo ng banal na hiwaga. Tapos na ang magandang buhay mo. Putang ina mo. Nagpapanggap ka pa rin. Isang simbolo lang ang walang hanggan, di ba? Anong hinihintay ni Kapitan Zhu? Bilisan mo't hulihin siya. Bata, lantaran kang sumalungat sa batas? Sugurin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan? Tumahimik ka, may hangganan ng pasensya ko. Gamitin mong utak baboy. Pag-isipan mo, kung bagong labas akong gago, magkakaganyang teknik sa pagkalas ng baril, gamitin mo ulit utak baboy. Pag-isipan mong mabuti, kung gago ako, maiintindihan ko ba ang alituntunin ng templo ng tunog? Ikaw ba talaga ang mataas na opisyal sa templo ng emperador?
Imposible yan. Kapitan Zhu, nagpanggap pa itong God level class. Malamang inaral niya ang sistema ng God level store. Alam niya ang ilang patakaran. Di nakakagulat. Kaya pala magaling siyang magkalas ng baril. Dito mas nagkakalinawan. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin nitong gago na to, hindi pangkaraniwang salbahe. Siguradong sangkot sa malalaking kaso. Kaya Kapitan Zhu, iminumong kahikong magpadala na ng karagdagang gwardya. Arestuhin niyo siya. Malaking tagumpay yan para sa atin. Oo, ganitong masamang tao, hindi natin siya dapat pabayaan. Ano bang nangyayari? Huwag kayong magulo. Paano ka nagpanggap na tagapamahala ng Magic Machine Store? Tingnan mo, kahit nanay mo hindi naniniwala, siya yata ang pinakakilala sa'yo. Lilo, ganito na lang ba? Mauna na kayong hulihin siya. Huwag kang lalaban. Kung hindi, isusumbong kita sa hepe. Arestuhin ka ng mga gwardya. Huwag. Pwede bang kalimutan na yung ventilador? Pagaanin natin ang sitwasyon. Tita, pakiusap. Kanina ka pa ang lakas ng loob, hindi mo ba pababayaan ang anak mo? Hindi mo kami palalayain? Zhang Fei, pagkatapos ng anak mo, hintayin mo ako, babalatan kita. Hayop ka. Kung bastusin mo pa ang nanay ko, papatayin kita. Hinampasan mo ang tatay ko sa harap ko. Sabi ko ngang siraulo ka. Nakakagalit. Kapitan Zhu, tawagin mo na si Zhou Weijun. Ano pang hinihintay mo? Kuya, nakauwi ka na. Ilang taon ka nang inaanyayahan ni Xiaoyu. Liu Chan, ano nang problema mo? Hindi mo pa na nga magawa ang simpleng bagay. Ano pang aasahan ko sa'yo, kuya? Si Zhang Feng na anak ng gangster magaling sa awayan. Medyo may tama? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong panahon na sabi mo kaya mong talunin si Kapitan Zhu? Ngayon, nagiging trouble ka pa? Hindi mo maayos, talaga? Narinig kong kakalabas mo lang sa kulungan. Pinalik ko ang isang braso ng tatay ko. Hoy, nasisiraan ka ba ng ulo? Bakit hindi mo ako tanungin? Bakit mo binali ang braso ng tatay mo? Kailangan ko pa bang magtanong? Ang kanaming Liu ang nag-alaga sa'yo. Alagaan mo kapatid mong babae. Pati biyenan mo. Masama ang loob ng tatay ko kaya sinaktan nanay mo. Ano? May problema ba? Hahaha. Walang problema tapos dinudungisan mo nanay ko. Okay lang sa akin na sampalin kita. Sira ba sila ng ulo? Pangahas mong sinaktan kami? Yudong, okay lang kung wala kang kakayahan. Huwag mo kaming idamay. Nawalan ka ba ng trabaho? Ano ginagawa mo? Kapatid ko to. Pwede bang magpakita ng respeto? Paggalang. Karapat-dapat pa ang kapatid mo sa paggalang ko. Aliw ba siya? Pagkalis niya, binugbog ang buong pamilya ng amo natin. Sinadya mo kaming mawalan ng trabaho, di ba? Jiang Tao, paano mo nasabing ganon ang kapatid mo? May palaging dahilan ang paghampas niya sa kanila. Hindi pwedeng manakit ng walang dahilan, di ba? Ginoong Yu, ito ba ang ugali ni Liluo? Wala kaming kinalaman dito. Nasa panig kita? Ganoon ba? Sige, bugbugin mo siya para sa akin. Basta masaya ako. Dobleng sahod. Sige, hahaha. Galing ng plano, pabayaan mong mag-away ang pamilya nila. Masaya. Jiang Tao, pangahas kang makipag-away sa kapatid ko. Ihiwalayan kita. Paghiwalay na to, pamilya mo talaga daw. Ayoko madamay sa'yo. Umalis ka sa harap ko ngayon. Aray. Bakit mo ako hinahampas? Kung may utak ka, huwag kang lalaban. Nasiyahan na si Liudong sa'yo. Baka di ko nahiwalayan ang kapatid mo. Jiang Tao, halimaw ka. Anong pinagsasasabi mo? Sige. Pangahas mo akong hampasin. Nangahas kang manakit sa akin? Nababaliw ka na ba? Liu siya na nasaktan kita pero hindi ko pa rin kayang saktan ka? Mas malakas ka pa ba sa kanyang impluensya? Naghahanap ka ng kamatayan? Hoy, hindi pa ito tapos. Sasabunutan kita pagkatapos kay Liu Shan. May sumugpo ba dito sa hayop na to?
Ayos, napakagaling. Isayang ang pagiging tambay ko sa kalsada. Itong ekspreso, sa suntukan, walang makakatalo sa'yo. Walang katapat sa buong mundo. Astig talaga. Ngunit baka nakalimutan mo na tayo ay nasa ilalim ng batas. Ganito ka manakit ng tao. Kaya mo bang harapin ang resulta? Lilo, nangahas kang manakit ng pamilya ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Talaga ba? Paano mo gagawing mas masahol pa sa kamatayan? Sige, Kapitan Luo. Bakit wala pa ring pulis dito? Pababayaan ba nating itong bilanggo? Wala na bang batas dito? Ginoong Liu, tinawagan ko na, papunta na, malapit na. Pagdating ng mga pulis, makikita ko ang wakas mo. Bakit ako matatakot mamatay kung mamamatay rin lang naman ako? Bakit di kita isama bago sila dumating? Hoy, ikaw, huwag kang magkakalat dito. Hoy, Baliw na Jiang Fen, nanonood ka lang sa pagkaulol ng anak mo? Anak, huwag kang gagawa ng iskandalo. Oh, pare, kakalabas mo lang. Akala ko matapang ka pala. Sinong may lakas ng loob kumulo sa liwanag ng araw? Di mo napansin mga gwardya namin. Si Commander Wu ang taong to. Nirapin niya kaming lahat. Nagpanggap pa siyang miyembro ng Shenji team. Commander Wu, Liu Dongna, ex-convict itong lalaking to. Walang respeto sa batas. Hindi na natin siya palalampasin ngayon. Liu Dong, huwag kang mag-alala. Hindi ko pahihintulutan itong hampas lupa na sirain ang katahimikan ng Qingzhou. Binugbog mo mga gwardya namin. Nagbanta siyang kukunin ng baril. Pinaliligiran na tayo ng kaguluhan. Ma'am, hindi totoo yan. May iba pa bang lihim dito? Oh, pinatahimik nila ang kapatid ko. Pinapangungusap pa kita. Bilangguan mo, tapos ka na, darating na ang mga gwardya, kitang-kita ang kayabangan mo. Sa tingin mo ba'y walang makakapigil sa'yo? Lilo, sinabi ko na sa'yo noon pa, iukom mo ang ulo mo sa harap ko kung naging masunurin ka. Inamin mo na sana wala nang pag-asa ngayon pero pinili mong itulak ang sarili sa bangin. Kaya sabi ko, magaling ka sa awayan. Pero sa lipunang ito, di ba ang ginagawa mo? Maglalaban ka ba sa mga gwardya? Si Kuya Qiang ay di na makakaya. Oh, Huwag kang mag-alala, tamad akong makipag-away. Ang komandanting ito ay nagtatanong, di ba? Pinagbuhatan mo ang mga guard namin. Nagbanta siyang kukunin ng baril, di ba? Mabuti at inamin mo. Arestuhin mo ang mga tao. Ano nga? Gusto mo pang gawin? Di, sasabihin ko sa'yo, si Kapenser Zhu ay kumukubli sa masasamang Liu, lubhang lumabag sa batas ng siya at mga alituntunin ng aking templo. At itong si Liu Shan, matapos kong paulit-ulit na sabihan, sinira pa rin niya ang plano ko, nilabag din niya ang batas ng banal na orden. Ano ang pinagsasabi mo? Alam mo ba, ang orden ng Diyos ay para lang sa tagapagmana upang hawakan. ha ha ha. Namatay sa kakatawa. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring taga-misteryosong templo? Pagpapanggap sa opisyal ng templo ay krimen. Wala nang lunas sa'yo. Sabi nila Peke ang utos ng nerbiyos. Sa estado at katayuan mo, tingnan mong mabuti, ito ba ay totoo o hindi? Oh, Komandante Wu, Peke ito sigurado. Kilala nating lahat si Liluo. Siya ay lumaki na isang batang sindikato na tamad sa trabaho. Nakulong na ako dati. Opo, komandante. Kakalabas lang niya sa bilangguan. Paano siya magkakaroon ng banal na utos? Wala siyang karapatan sa Magic Machine Store. Nagpapanggap pa siyang tagapamahala dito. Tawa-tawa. Kunin ang regalo at aksyonan ng mahigpit. Walang respeto sa batas. Bakit kayo nagmamadali? Tumatalon-talon ka. Titingnan ko ang pag-install mo. Sabi mo, Peki, ang magic order na ito. Oh, talagang hindi. Talagang hindi. Nakita mo na ba talaga ang tunay? Kahit di ko nakita, totoo ba? Pero alam ko, hindi magkakaroon ng tunay na magic command si Liro. Ah, tama ka. May lihim na dragon design ang magic order. May verification number sa loob. Sabi mo, Peki siya. Bulag kayong lahat. Hindi niyo pa kilala ang tunay na dragon? Mga tauhan, salubungin ang opisyal. Paano nangyari yon? Itong sira ulo, totoo, imposible. Hindi totoo. Susunod si Komandante Wu sa utos. Narito po ang Si Komandante Wu sumusunod sa mga utos. Nasa Liu Shan ang nasa sakdal. Sinira ang aking templo ng banal na pagkakataon. Matibay ang ebidensya, hulihin siya. Hoy, Komandante Wu. Kahit totoo ang mahiwagang kautusan, hindi patunay na siya ang pinuno ng templo. Baka nahagip o ninakaw lang niya. Ginamit niya ang banal na pagkakataon, kaya nagmalaki siya. Tama po, Premier Wu, isipin ninyo, kakalaya lang niyang bilanggo. Paano siya makakapasok sa templo? Mga dating bilanggo ay ipinagbabawal sa templo, mga salamangkero. Hindi ako nakulong. Noong undercover ako sa templo ng propeta, panggap lang ang lahat. Kaya malinis ang record ko. Totoo ba, Ronaldinho?
Talaga? Lahat ay totoo? Puro salita mo lang kiyan. Madali lang. Tingnan niyo ang record niya. Ji Woo. Kung may kriminal siyang record, patunay na nagsisinungaling siya. Ang trapikong ito. Hanapin ang mensahe ni Li Luo. Ang numero ng ID ay narinig niyo, malalantad din ang katotohanan. Sige, boy, magpanggap ka pa. Sekretong impormasyon ang pagkakakilanlan ko, wala kayong mahahanap. Ang yabang mo Anong klasipikadong impormasyon kay Li Luo? Hindi namin makita. Paano yung posible? Bakit hindi ko mahanap ang impormasyon mo? Lahat ng impormasyon sa templo ay sikreto. Hindi mo pa ba alam? Ito. May kakatwa dito. Hindi talaga siya si Gorkin ng templo ng makina. Isang peking palatandaan lang at ang antas ng pagkakakilanlan. Hindi sapat yan para patunayan. Siya ang mataas na opisyal ng templo. Sabi mo peke siya. Pag nagkamali, sino sasagot? Ikaw o ako? Hoy, opo, may miyembro ng banal na palasyo dito sa Qingzhou. Si Zhao Hongye ang pangalan. Kung miyembro ka ng templo, dapat kilala ka niya. Pwede ka bang harapin ni Binibining Zhao? Bihira akong pumunta sa templo. Hindi ko kilala si Zhao Hongye. Pero kaya kong labanan siya sa husay. Tawagin mo siya. Binibining Zhao, ako si Woody, ito ang nangyari. May lalaking nagpapanggap na Diyos na hindi namin makilala. Pumunta ka rito. Nasa malapit si Binibining Zhao. Darating na. Hintayin nating dumating siya at malalagot ka. Kung peke ako, edi ako ang malalagot. Pero kung tunay ako, ikaw ang magkakaproblema, tumahimik ka at maghintay. Ang kalmado nito. Talaga bang taga-templo? Ano nangyari? Ang bait-bait naman nitong lalaking to. Galing ba talaga ito sa templo ng mga misteryo? Ano nangyari yon? Lilo. Sarhan mo ang baho mong bibig. Maghintay ka muna ng ilang minuto. Mabubunyag din ang katotohanan. Pwede bang magpakapino ka naman? Kapatid mo, totoo ka talaga. Isipin mo, magaling na ako sa ugali at pag-aaral noon pa. Paano nagkaganon? Sabi na sa'yo, kaya pala nun, bigla kang nag-iba ng ugali. Gusto kong makita kung sino yan. Mangahas na magpanggap na hepe ng aking magic machine store. Miss Zhao, narito ka rin sa wakas. Miss Zhao, ito yung tao. Nagpapanggap na mataas na opisyal ng templo ng mga misteryo. Ninakawan pa niya ang buhay ng templo ng kasaganahan. Hindi lang yan, 6 pa. Miss Zhao, binalipan niya ang isang braso ko. Hindi ganyan si Miss Zhao. Matagal niya akong ginahasa. Ang anak ko'y lumaban. Nanay, wag mo nang ipaliwanag sa kanila. Ulagin ang aso mong mga mata. Nakita ng tauhan. Hello? Taga-templo ng banal na misteryo pala siya talaga. Wala na tayo. At tapos na ang lahat. Paano nangyari yon? Peke to. Peke talaga. Magkakasabot sila. Huwag mangdamay sa kapalpakan. Ayan na, sabi mo rin peke matatanda. Nandito ba ang puno ng templo? Sangkot pa rin ang kapal ng mukha mo. Harapin mo ang Panginoon. Commander Wu, sinira niya lihim kong utos. Hulihin na, bantayan ng maigi, ipapasundo ko agad sa templo. Bantayan rin si Kapitan Zhu at Liu Shan. Huwag bibigyan ng tsansang tumakas. Bubusisiin ang templo sa loob ng 3 araw. Matagal nang sinasaktan ni Liu ang nanay ko. Krimen ang pananakit sa pamilya. At bilang tagapamahala ng Divine Machine, kasama siya sa mga berdugong pamilyado. Dagdagan ng kasalanan, unahing arestuhin. Pagkatapos imbestigahan lahat, isang bagsakan ng parusa. Opo, dalhin na siya. Xiaohui, nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Palayain mo kami amang anak. Mali ako. Talagang mali ako. Layas. Ilayo siya sa akin. Xiaohui, anak ko. Ulit, ako na to. Kuya, bulag ako sa katotohanan kanina. Hindi ko inaasahang ganito ka pala. Wala ka nang kailangang ipaliwanag pa. Bukas sa Civil Registry Office para sa diborsyo. Huy, alis na. Miss Zhao, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Pwede bang makipag-usap ng matino? Nanay Xiao yun. May aasikasuhin pa ako.
Lilo, hindi ka na pwedeng magpanggap na top management ng Divine Machines. Nasira ko ang mga patakaran ng Divine Machines sa pagtulong sa'yo. Nagpapanggap lang ako. Wala namang ibang tao dito. Nagpapanggap ka pa rin ba sa harap ko? Anong pinagsasabi mo? Classmate, hindi mo talaga ako nakilala. Kaklase kita noong high school. Nakilala kita agad nang dumating ako kanina. Kaklase sa high school? Nakilala kita. Talagang nag-iba ka ng todo. Lalo ka pang gumaganda. Tingnan mo. Malaking kasalanan ang pagpapanggap mong opisyal ng Divine Machines. Kung hindi kita tinakpan, grabe ang magiging resulta. Huwag mo nang uulitin, ha? Pero totoong opisyal ako ng Divine Machines. Nakakainis ka na kapag nagpanggap ka ulit? Kung totoong top management ka ng Divine Machines, bakit hindi kita nakita noon? At bakit hindi mo tawagin ang mga opisyal ng Divine Machines para hulihin ang mga yan? Hayaan mo lang silang magkalat sa harap mo? Wala na akong masabi. Ako'y nagtago bilang ahente. 2 taon na ang nakalipas baguhan ka sa templo ng banal na kapalaran. Diba? Kaya normal lang na hindi mo ako kilala. Sumapi lang ako sa templo noong nakaraang taon. Bakit mo naman sabihin? Bakit kaya ganun? Huwag mong direktang tawagin ang mga tagapamahala ng makina ng Panginoon. Kakabalik ko lang kasi, hindi pa tapos ang paglilipat ng kapangyarihan. Kaya wala akong karapatan tumawag sa matataas. Lilo, nagsisinungaling ka na naman. Nahihiya na ako para sa'yo. Sige, mauuna na ako. Magkita na lang tayo ulit. Sige. Dakilang tagapamahalang Liluo. Tapos na ang lahat ng proseso, nagretiro na ang dating tagapamahala. Ikaw na ngayon ang tanging kinatawan ng may-ari. Sa'yo na nakasalalay ang buong pamamahala ng mahiwagang tindahan. Nauunawaan ko. Ako'y nasa ilalim ni Liluo. Nakita ko na ang punong tagapangasiwa. Xiaofeng, inuutusan kita, dalhin mo rito agad ang pangkat ng mga tagapamahala, magsumbong sila sa akin. Ang punong tagapangasiwa ba'y? Nanay, bunso. Xiaolo, ikaw ba talaga ang puno ng Temple of God's Secret? Hindi ako nananaginip. Talaga? Kuya, ang galing. Bunso, bukas pupunta ka sa City Hall para magdiborsyo, saka sumama ka sa akin sa Tokyo. Ako na ang bahala sa'yo. Sige, susundin kita. Makikinig din ako kay Kuya. Lilo, okay ka? Muntik nang maloko ng lahat. Ngayon, anong pinagsasabi mo? Leon, huwag kang magkunwari. Narinig ko ang usapan nila, kuya mo at Zhao Hongye. Magkaklase sila noon. Si Zhao Hongye ang nagturo sa kuya mong magsinungaling. Ano? Imposible yan. Tanungin mo si Lilo kung hindi naniniwala. Ang lakas ng loob mong magpanggap na opisyal, kapag ni-report kita, wala ka ng kinabukasan. Tingnan natin ang magagawa mo. Nagpapanggap pala talaga si Kuya. Peaches, magkakamag-anak tayo. Pag-usapan natin to. Huwag mong isumbong si Kuya. Pwede bang huwag? Pero may 2 kondisyon ako. Una, hindi ka makikipagdiborsyo sa akin. Dapat sundin mo ako palagi. Pangalawa, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Jiang Tao, huwag kang lumampas sa hangganan. Ako'y labis. Paglabas ng kapatid mong bilanggong manggagawa, nawalan ako ng trabaho, pilit akong pinaghiwalay. Siya'y salot. Bakit hindi na lang siya namatay sa bilangguan? Peaches, nakalabas na rin si Luo. Maaari ka bang magtaas ng kamay? Humihingi ng tawad si Luo kay Peaches. Pag-usapan natin ng maayos. Maliit na bagay lang ba ito? Jiang Tao, pangako ko hindi tayo maghihiwalay. Pero huwag mong ipagkanulo ang kapatid ko. Tapos na ang usapan. Sabihin mong tapos na. Utang ina, hindi ako sang-ayon. Tatanungin kita, luluhod ka o hindi? Pinapaluhod mo ako sa'yo. Oo. Basta't may reklamo kita, malaking kasalanan ang pagpapanggap mo sa mataas na sangay ng templo at hindi ka pakakawalan ng mga tao sa wutong. Sa tingin mo may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Taozi, bakit hindi luhod ng nanay mo at humingi ng tawad? Nanay, paano ka luluhod para sa kanya? Xiao Tao, tama na yan. Tama na para sa nanay mo. Pangahas mong hinampas ako. Yang sampal na yan, ang pagsampal sa'yo'y kawalang galang sa nanay ko. Ito ang sampal ko sa'yo, masamang pakikitungo sa kapatid ko. Ikalawang sampal ko, walang malay sa bundok tay, pangahas kang gumulo sa harap ko. Luo, tanga ka talaga, malakas ang katawan, mahina ang utak, wala ka ng pag-asa.
Huy, aray! Siyang daw, pakiusap! Magsumbong ka na. Huli ka na. Kahit si Tianwang Lao Tzu pa ang dumating, hindi mo maililigtas ang gagong ito. Siyang daw. Hayaan mo siyang lumaban. Pero, Xiao Luo, huwag ka nang magpakulong muli. Masyado kang padalos-dalos. Kamusta, Jiliu? Si Li Luo ay sinungaling. Hindi siya executive ng Magic Machine Store. Maaasahan mo ako? Li Luo, matigas ang ulo mo. Malapit ka nang mapunta sa impyerno. Doon, lahat ng kasalanan mo ay pagbabayaran. Makikita ko ang paghihirap mo. Kailangan mong panoorin ito. Ikaw ba o ako ang iiyak? Ako ang iiyak. Ha. Wala ka na bang pag-asa? Akala mo malolok mo si Commander Wu? Kung darating man si Commander Wu, sasabay sila sa pag-iyak mo. Ikaw talaga. Talaga? Li Luo, akala mo takot kami sa'yo? Ha. Li Luo, kaeskwela mo pala si Zhao Hongye. Tinulungan pa kita na lokohin ako. Nilabag niya ang tuntunin ng banal na espada. Matatanggal siya. Ikaw naman. Ano ang mangyayari sa akin? Gusto kong malaman talaga. Lilo, nahayag ka na. Nandito pa ang kanyang ina. Siguro nabasa na ang pantalon ko. Ha. Hamon mo ako. Kung pipilitin mo pa, subukan natin kung sino ang mananalo. Tumigil ka sa kalokohan. Malalagot ka rin. Gagawin ko bago matapos. Sisingilin kita ng husto. Sinalikan mo ang nanay. Gusto mo rin? Huwag kang masyadong mayabang. Makinig ka sa akin. Li Luo, anong masasabi mo ngayon? Ano pa bang sasabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Jiang Tao, narinig ko ang usapan ninyo ni Zhao Hongye. Peke ka, sinasadya mong manakit. Nakawin mo ang mahika. Nagpanggap siling na opisyal ng templo. Maraming kasalanan ang dapat parusahan. Di kita palalampasin. Hindi mo ako mapapatawad? Magandang plano. Pati si Commander Wu ay lalaban. Wala kayong respeto sa batas. Commander Wu, ikaw ang bahala sa kanila. Hintayin natin ang mahikang tanikala. Bakit nandito pa sila? Maniniwala ka man o hindi, papanagutin kita. Ang walang katapusang kasuotan, Li Luo. Nakakatawa ba yon? Umalis ka na... Ako? Binigyan ako ni Commander Wu ng paliwanag. Gusto mong ipaliwanag ko sa iyo? Paano ako bilang mataas na opisyal ng templo ng mga hiwaga? Hindi ko ito karapat-dapat. Maaari mo ba akong bigyan ng makatwirang paliwanag, Commander Wu? Naglakas loob si Li Luo na tawagin ang sarili bilang opisyal ng templo ng makina. Hindi ba? Ikaw ba ay... Siyempre ako. Bakit sa tingin mo hindi ako? Dahil lang sa kanilang mga salita. Naisip mo na ba kung totoo ang sinasabi ko, kasinungalingan ang kanilang sinabi? Anong gagawin mo sa sarili mo? Mabibigyan kita ng pagkakataon ngayon. I-detain mo sila. Kakalimutan ko na ang nakaraan. Nagkukunwari lang siya. Huwag kang magpapaloko sa kanya, Li Luo. Alam mo bang nagpanggap kang opisyal ng Magic Machine Store at naglakas loob na paluin ako? Gaano kabigat ang mga kahihinatnan? Kung sa tingin mo ay nagpapanggap ako, hulihin mo ako kung totoo ang sinasabi ko. Arestuhin mo sila pero pag-isipan mong mabuti. Naniniwala ka ba sa akin o sa kanila? Kapag napili na, wala nang gamot pampagsisi. Ikaw, Umili ka agad. Premier Wu, huwag kang matakot sa kanyang pagpapangga. Kung totoong mataas na opisyal siya ng templo ng makalangit na makina, bakit kanya tinatakot? Ng ganito? Oo, ipatawag na mismo ang executive officer ng templo. Di ba't okay? Uy, ito pala ang asong to. Lagi mo akong dinadaya at pinahihiya. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Opo, Lord Commander. Huwag kayong padala sa kanya. Sinusunod niyo ba ang utos ko o paniniwala niyo? Kayo ang pumili. Tutol. Kung tunay kang mataas na opisyal ng templo ng misteryo, pwede mo namang ipatawag ang executive. Bakit ka pa nag-abala dito? Mahina ka. Mahina ka talaga. Ito pala ang pinili mo. Mabait ka pala. Hulihin niyo siya para sa akin. Opo, sandali. Li Luo, hindi ka na makakapanggap ngayon. Ha. Hindi ka magsisisi. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Igil. Sino ang may lakas ng loob maghamon sa may-ari ng aking magic machine shop? Sino ang may lakas ng loob manghamon sa may-ari ng aking mahiwagang machine shop? Ang may-ari ng Shenji Shop na siya ring? Ikaw ba talaga? Paano nangyari iyon? Imposibleng mangyari yan. Ang alipin ay nakakita ng sakripisyo sa Diyos. Nakita rin ang hula ng orakulo. Nakita na ng alipin ang punong tagapangasiwa. Tagapangasiwa, siya ang punong tagapamahala ng templo ng makalangit na makina. Kuya, tama ba ang narinig ko? Ikaw pala talaga ang Panginoon ng templo ng makina. Ang mga makinwan maliit na luwo ay napakamatagumpay. Tumayo kayo. Cheng Feng,
Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Baka sabihin pa nila, mga artistang hinir ko lang kayo. Hindi po namin magagawa. Yun. Nakita ko si Chang Feng noong nakaraang taon. Hindi mo ito ipinakita sa nakaraang labanan. Kami bulag ng mga alipin, nagduda sa tunay na Panginoon. Humingi ng parusa sa tagapangasiwa. Gawin niyo akong bihag na manggagawa. Saan ako kukuha ng lakas? Ano, pangahas kayong magsabing bihag ang may-ari ng aking shop. Hinihiling ko ang katahimikan ng may-ari. Umahan po kayo, tagapangasiwa. Sige, Commander Wu Changfeng. Ang aking templo ng mga misteryo, hindi ito lugar na walang hustisya. Kung kaya mo, walang itinatago ang walang kasalanan. Salamat, Ginoong Sielin. Coke, nagkamali kami. Bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon. Patawarin niyo po kami. Lilo, lahat tayo ay magkakamag-anak. Magkakapamilya. Ano ba bang masasabi? Mag-asawa ang tatay ko at nanay mo. Hahaha. Ilang beses ko na kayong pinagbigyan, pero inaabuso nyo. Si Xiaofeng ang matagal nang nananakit sa nanay ko. Malinaw ang ebidensya. Imbestigahan ang lahat ng kasalanan niya. Pagtuunan ng parusa, ang nanira sa aking banal na templo. Malinaw ang katibayan. Walang palugit. Pustahan. Naku, pakiusap po. Paalisin niyo na ako. Tungkol sa iba, imbestigahan. Kapag may sala panagutin, hindi mapaparusang walang kasalanan. Ang may-ari mismo ang kumuha. Paumanhin, Kuya Lu. Nagkamali ako, Kuya Lu. Mali ako, Kuya Lu. Alis na ang tauhan, Kuya Lu. Xiaoluo, ikaw pala talaga ang may-ari ng banal na tindahan. Hindi ito panaginip, Nay. Nanay, totoo talaga. Sobrang galing kuya, pinagmamalaki ka namin. Habang nandito ako sa hinaharap, walang makakapanakit sa'yo. Kuya, ngayon kami ni nanay ay may annulment papers na. Sige, ito'y pansamantalang ibinigay ng Temple of Mysteries sa akin. Mag-empake ka muna sa 2 araw na ito. Samahan mo ako sa teaching mamaya. Sige kuya. Lulutuan mo na kita. Hi Lilo, may mga kaklase tayong nandito. Gusto ko ng class reunion. Sabay tayong gumawa. Hindi ako sasama. Paano yon magagawa? Huwag mong pigilan ang sarili dahil sa hirap mo. Hindi ito pinag-uusapan ng mga kaklase. Hindi ako nasa maayos na kalagayan. Hindi mo ba natanggap ang paunawa mula sa Divine Machine Store? Anong anunsyo? Ni hindi niya alam na may-ari ako ng Magic Machine Store. Mukhang mababa pa ang antas ko. Hindi pa siya abot ng balita. Usapang babae. Pumunta ka sa Jiangshan Hotel. Ate, lumabas muna ako. Sasama ka sa class meeting. 'Di ba? Narinig ko lahat. Kuya, magbihis ka ng maayos. Sige. Punta ka sa inoo. Oy, hindi ba ito si Monitor Lee natin? Bakit ka pumunta dito nang walang sasakyan? Haha. May sinend silang sasakyan sa akin. Pero personal na usapin ng class reunion, hindi ko ginagamit ang sasakyan sa personal. Nag-send pa nga ako ng sasakyan sa'yo. Sinong nasa taas? Jade Emperor kaya yan? Hahaha. Nasaan na si Monitor ngayon? Anong posisyon? Sabihin mo nga sa amin. Pasensya na, confidential ang trabaho ko. Walang komento. Wala pang komento. Sabihin mo na kung nahihiya ka. Ay, hindi ko inakala. Ang dumi-dumi ni Monitor Lee. Salamat sa pagbigay ng love letter dati. Noon, bata pat walang muwang. Ngayon, mga katulad ni Wei Chen ang gusto ko. Isang henyong tulad ni Mr. Wei. Walang katapusan ito ano? Kailangan ba talagang pagtripan si Liluo sa reunion? Tama na. Tigil na kayo. Kayong lahat. Liluo, nagbibiro lang sila. Huwag mo sanang damdamin. Oo. Ano? Liluo ang sosyal pala nila? Hindi sana kita tinawag kung alam ko? Oo. Tumuloy tayo. Huwag lilingon, hahaha. Ay, Uy, tol, magkano sa isang gabi? Laruin mo ang kuya mo? Kuya Cheng, hinipuan niya ako. Putang ina. Nanay, akala mo kung sino ka. Inipuan mo pa ang babae ko. Lumabas ka dito? Hinampas mo ako? Anong problema mo? Mag-sorry ka agad. Kung hindi, papaluin kita. Sige. Hintayin mo ako, hahaha. Matandang linta. Uy, kuya yon. Sabi mo sa Qingzhou, walang may lakas manapak sa akin. Napatukan ako ngayon. Dali-dali. Hahaha. Kuya yon. Ito si Zhou Kaiyun, ang Flame King. Joke yun, umalis ka rito. Hindi ito nagkataon lang. Ha. Tama ka, siya nga si Zhou Kaiyun, ang hari ng apoy. Ahaha. Ano? Kuya, nagkamali ako. Di ko kilala si Tarzan. Huwag mo na akong sabihan.
Gago ka ba? Magpagamot ka na. Naalala ko na, kuya, may gagawin ako sa bahay. Mauna na ako. Nambasag ka, tatakbo ka pa. Walang makatatakas sa inyo. Sino ang may lakas loob mga pikate yan? Kuya yon, hala kuya yon. Mga gago sila, binugbog nila ako nang di kami magkasundo. Tulungin niyo sila. Huwag kang mag-alala, nasa teritoryo ko to, inaapi ka na. Kapatid ko, tulungan kitang makaganti. Hoy, 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 siya yung tangang siraulo. Hahaha, nagustuhan kita. Swerte mo pa na nga, di ka marunong umunawa. Naku naman. Lilo, huwag kang bulag. Wala kang koneksyon. Masahol pa sa patay. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Ringo, sinaktan niya ako. Hindi. Kuya yon. Di ko alam na kaibigan mo pala. Lumuhod ka at magsalita. Kuya Jun, mukhang wala ring saysay ang mukha ni Joe. Kay Yun, ayaw kong marinig ang salitang lumuhod. Balian ninyo ng binti para sa akin. Tama ba? Kuya Bujun, may sasabihin ako. Ano ang gusto mong sabihin? Kuya Jun, ako ang Deputy General Manager ng Newland. Humingi ka ng pabor sa pangalan ng tatay ko. Nakikiusap ako. Naku, si Kuya Yun pala ay may dating vice-presidente lang ng maliit na real estate. Pangahas kang humingi ng pabor kay Kuya Yun. Kuya Bin, may halaga naman ang mukha mo, di ba? Kahit tatay mo si Yang Feng ng Jinrui Real Estate, umuwi ka at tanungin mo si Yang Feng. Kung mangangahas siyang humingi ng pabor sa akin, Tatay Bin, nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Luluhod na ako ngayon din, lumuhod ka na, huli na ang lahat. At iba pa. Kahit mga kaklasiko sila, puno naman ng panghahamak at galit sa akin. Bakit ako makikialam? Naghihintay siya sa'yo. Sino ka ba talaga? Kami ang may kasalanan kay Kuya Ping kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo at kay Kuya. Kung pwedeng isiping mabuti ang pakiusap ng tito ko, pabayaan nyo na kami. Mukha ng tito. Sino ba yung tito? Mukha ng tiyo. Sino ang tiyo mo? Ang tiyo ko ay si Sutian, direktor ng Hengchan Group. Si Sutian? Oo, ang tiyo ko ay si Sutian. Kilala ko si Sutian. Noong nagiinuman kami sa Genting Hotel, nagpakita ng kapusungan si Sutian sa akin. Tumayo siyang nakaluhod sa harap ko ng 3 oras. Pinatingin mo pa sa mukha ng tiyo mong si Sutian. Huwag mo nang pakialaman. Talagang ipinagmamalaki mo. Anong gulo na naman to? Nangangahas kang mapahiya sa harap ko. Sabihin mo sa tiyo mong si Sutian. Tingnan natin kung maglakas loob siyang humingi ng pabor. Ako ang... Lumuhod ka sa harap ko ngayon din. Agad-agad. Sandali lang. Kuya Joe, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Paluwagin natin ang sitwasyon sa simpleng bagay. Ay hahaha, Kuya Ningning, itong kalabaw na to. Di masama ah. Gusto ko to. Bigyan kita ng halik. Hahaha. Umalis ka! Sino ka ba? Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Wala kang maipapakilalang koneksyon ngayon. Isiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Si Zhao Hongye ng Temple of Mysteries. Wow, tindahan ng Diyos. Ahaha, muntik na akong mamatay sa takot. Isang intern na tagapamahala sa banal na tindahan ang makikialam. Nahihiya ako. Bagamat ako'y isang intern lamang sa banal na tindahan, ang nasa likod ko ay isang tunay na tindahan ng Diyos. Kuya Joe, hindi mo ba bibigyan ng respeto ito? Ang Hongye ay sagradong tindahan. Baka tayo'y maligtas. Hindi maibibigay ang prestihiyo ng banal na tindahan. Hoy, tama na. Maaari ka nang umalis. Kuya Joe, lahat ng kaklase natin ay sabay-sabay na aalis. Magkabatasan ng respeto ang magkaibigan. Nakikita kong intern ka lamang. Maaari kitang palayain. Lumayas ka o hindi ka na makakaalis. Joe kayon, huwag kang masyadong hambog. Sige, binigyan kita ng tsansa. Di mo iningatan. Ngayon hindi ka na makakaalis. Anong gusto mo? Master Ho, huwag padalos-dalos. Sige, bali ng mga binti ng lahat ng lalaki. Babae. Manatili at uminom kasama si Tian. Ilan mo na inom si Kuya Tian? Kalimutan mo na. Tungkol sa iyo, manatili ka sa akin. Ayos na. Sige na, aming nakakatawa ka ba? Hahaha. Naalala ito ni Lolo Chen. Ahaha. Sige na. Ang intern tagapamahala ng templo ay may kakaibang dating. Pare, sobra ka na. Pagkatapos, si Lilo ay nangahasakta ng hari ng apoy. Tiyak na papatayin na tayo. May sakit ba sa ulo si Liluo? Ingan niya kaya sina Yuhua at Wei Chen? Bakit siya sumisingit?
wala na tayong pag-asa. Mas masahol pa ang sasapitin mo. Mas gugustuhin ko pang dito. Inisnab ako bigla. Baliw. Liluo, Anong sinabi mo? Ulitin mo kung may bayag ka. Pare, sinasabi ko, lampas ka na sa hangganan. Sige. Ang tagal ko nang walang nakakausap ng ganyan. Ikaw ang una. Isang hamak na ahas lang sa Qingzhou. Akala mo sino ka? Emperador? Ginugulo na naman tayo ng batang to. Aray! Nababaliw ka na ba, Lilo? Mga haskang sumagot sa impyerno ng buhay. Wala na. Isasabay na tayong lahat sa kamatayan niya. tumigil ka nga. Kung di kayo lalaban, akala nyo pakakawalan kayo ng impyerno ng buhay? Walang kagitingan ang mga balila dito? Alam mo kung sinong kinakausap mo. Anong mangyayari? Hindi. Pagdurusa ang abutin mo. Babaliin ko mga buto mo. Dudukutin mga mata mo. Pupugutan ng dila. Ganun ba? Pero kung luluhod ka, baka 2 binti na lang ang baliin ko. Pero kung luluhod ka ngayon, pwede kong isipin na 2 binti mo lang babaliin. Eddie, ibig mo bang sabihin, binali mo binti ko pagkatapos kong lumuhod? Tapos pinahihirapan mo pa mga kaklasikong babae? Ang galing mo. Galing. Bakit ang laki ng mukha mo? Diyos ko, tinalo ni Lilo ang hari ng impyerno. Wala na, mamamatay na tayong lahat. Mr. Joe, hindi namin siya gaanong kilala. Huwag mo kaming idamay sa galit mo. Oo, pati ako. Kaming mga Lilwo. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo kaming idamay. Umalis ka na. Ang tapang mong pumatak sa akin. Ako po, ano pang ginagawa mo? Sige, teka lang. May mga huling salita ka ba? Huling salita? Wala, pero may payo ako sa'yo. Anong payo? Umuulan, kapalaran ng mga baliw. Ilang magagaling sa kasaysayan, akala nila pwede na maging rebelde kapag may talento. Hindi maganda ang kinahantungan. Bakit di ka matuto? Yan ang payo mo, di ba? Ibig mong sabihin na sagasaan kita at wala na akong pag-asa. Hindi mo masasabi. Ha. Balang araw sa hinaharap, pakaparusahan ako sa kayabangan ko. Pero ito ang masasabi ko. Pero hindi ngayong araw na ito. Isang batang tulad mo, gusto mo akong sirain? Posible ang lahat. Hindi ba't nagkamali? Hayaan mo akong mamatay? Bakit ako mapapahamak? Sa iyong matamis na dila, sa iyong walang takot na tapang. Sige. Talagang nakakagalit ka na. Walang makakatakas sa inyo. Tama na, Lilo. Akala mo ba hindi pa kami naghirap? Isang lugi na walang pambili ng kotse? Anong karapatan mong magalit kay Ginoong Joe? Umahanap ka ng problema. Anong ginagawa natin? Kuya yon. Walang kinalaman si Lino sa amin. Hindi naman kami close sa kanya. Huwag kang magalit sa amin. Ganyan lang ang kaya mo. Kahit katrabaho mo, ayaw kang tulungan. Akala ko may kakayahan ka. Hindi pala. Tanga ka rin. Hindi. Ano ba? Balihin ang kanyang mga binti at paa. Opo, sandali. So kaya, hindi mo nirerespeto ang templo ng Diyos na mahiwaga? Isa kang maliit na trainee executive, gusto ko ring irepresenta ang buong templo ng mga misteryo. Umalis ka. Lilo, takbo. Okay lang, hindi ko sila pinapansin. Sampalin mo ako hanggang mamatay. Pilayan siya. Tingnan natin kung magwawala pa. Tumindig ka. Ay! Hindi ba nakikita ni Lilo? Ang galing mo talaga. Ilian jazzy lang pala ito. Kaya pala matigas. Ibigay mo lahat sa akin. Oo. Ang galing ni Liluo. Isang suntok, 10 ang natumba. Katulad ng Foshan Yewen. Hindi ko akalain magaling si Diluo. Ano silbi ng pananakit? Si Brother yon ang hari sa ilalim sa Qingzhou. Libu-libong paraan kaming papatayin. Hindi ba yan mahirap? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Lahat tayo inaapi ng iba. Kung duwag ka, kalimutan mo na. Si Liluo ang lumalaban para sa atin. Tapos sisiin nyo siya? Anong klaseng lalaki kayo? Hoy, huwag kang makulit. Hoy, masaya ba talaga? Ang galing mo pala. Pero nagbago na ang lipunan. Wala kang magagawa. Ang ibig mong sabihin, kailangan mo ng backer para supilin ako. Maniwala ka man o hindi, mapapakulong kita. Hindi na mauulit ang buhay na ito. Hindi na ako naniniwala. Maghintay ka. Puntahan ang Jiangshan Hotel. Lumapit ka sa akin ngayon. Hi, Liluo. Tara na. Oo, bilis na. Gusto mo nang umalis? Kahit sa dulo ka pa ng mundo pumunta. Hindi kita palalayasin. Opo, kuya yon. Huwag nating palampasin ang mga ito. Hoy, bata. Gusto mo ba ng backup? Sige,
Tumawag ka ng kahit sino, basta may masagip sa'yo ngayong araw na ito. Ako si Joe Kai yun, wala kang takas. Huwag mo nang pansinin ang ulan. Para saan pa ang konti mong kakilala? Umalis na tayo. Ayos na to pagdating nung hinahanap ko. Pagsisihan nila ang paghamon sa akin. Nababaliw ka na ba? Sa buong Qingzhou, walang hindi ko alam. Takot kay Joe Kai yun. Yon, tara na. Nagbibiro ka ba? Kanino ka humihiyaw? Sugo Chengfing ng Shenji Temple ng makina. Anong oras na? Nandito ka pa, mga boss ng Magic Machine Shop? Changfeng Jiangshan Hotel. Ipatawag mo na at magpanggap. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to. Sino ang may lakas ng loob dito? Siya si Lindong, ang makinaryang pari ng templo ng makina. Sikat siya sa kawalan ng awang. Ilang mayayaman ang nanginginig sa takot sa kanya. Zhang Hongyeji, si Pari Lindong ay kapatid ko. Ngayon ka pa nagsasalita, dapat ba kitang igalang bilang trainee? Xiao Hongye, ang tauhan ko, ginoong hukom ng makina. Bakit naman? Kapatid na Li, gumagawa ng gulo ang mga ito. Lahat ng tauhan ko'y binugbog nila, lalo na siya. Mabilis, walang pakundangan, may masamang puwersa sa likod niya. Imbestigahan ninyo ito. Oo. At hindi pa natapos doon. Nagkunwaring mataas na opisyal siya sa templo ng Mahika. Totoo ba? Bakit hindi ko alam? May eksperto palang tulad mo rito. Ang tapang mo. Halika na, hulihin. Ang inyong kamahalan, may hindi pagkakaunawaan. Kung tatahimik ka, hindi pa kita nasisita. Trainee ka lang sa templo ng Mahika. Nagwawala ka rito. Opisyal kitang iniinforma, tinanggal ka na sa templo. Ginoo, aalis na ako. Ang inyong kamahalan, ang ingingig. Paano? Lalabanan mo ang templo ng makina? Tumigil ka. Saan ang kapangyarihan ng templo para maging hambog ka? At anong karapatan mayroon ka? Pumunta dito. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ang makinaryang pari ng templo ng mga misteryo. Ang tungkulin mo'y magsala ng katotohanan. Tipunin ang ebidensya upang matukoy ng sugo ang tamang direksyon ng kaso. Imbis na maging kanlungan ng mga salarin. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Wala ka ng kinabukasan. Ilo, pinugbog mo si Jishinguan ng templo ng makalangit na makina. Ang kapal ng mukha mo. Ngayon, kahit na ang hari ng langit ay hindi ka maaaring iligtas, Batang lalaki, marunong kang ang martial arts. Walang respeto sa batas. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Lilo, alis na tayo. Malaking problema nanto. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi tayo ang may gawa ng kaguluhan ngayon. Hoy, batang lalaki, pinapalagpas mo ang pagbugbog sa isang pari. Aking ipapatawag ang banal na hukbo para dakpin ka. Ikaw, anong karapatan mong ibagsak ang cellphone ko? May bagay kang hindi alam tungkol sa akin. Bakit ko kailangang kilalanin ka? Utos Blog Exertions 39 ng Templo ng Makalangit na Makina ngayong araw. Sabihin mo kung sino ang mamamahala sa templo. At iba pa, Utos 39. Paano mo nalaman ang Utos 39? Lihim na lihim ang Utos 39. Ang dapat mong pag-isipan ngayon, hindi. Paano ko nalaman ang Utos 39? Ngunit sino ang mamamahala sa templo? Sagutin mo ako. Mula ngayon, ang templo'y pamamahalaan ni Panginoong Liluo. Liluo. Ikaw si Liluo. Eksakto. Ako si Liluo. Imposible. Yan, si Liluo, dala-dala niya talaga. Paano nagkaganon? Baka pareho lang ng pangalan. Lilo, ikaw. Tama nga. Siguro magkapangalan lang. Paring Panginoon, huwag kayong malinlang. Si Lingjiu ito. Paano siya maging pansamantalang may-ari ng God Level Store? Hindi mangyayari yan. Oh, ganun ba? Nakatingin ka siguro sa mga interno naming dokumento at ginagamit mo ang kapangalan ng pansamantalang may-ari. Kaya ka naglakas loob na manloko rito. Ang kapal ng mukha mo. Pumangit sana ang mga mata ng aso mo. Nagpapanggap ako, ang tapang mo. Gusto mo bang mamatay? Kuya, wag ka nang makipag-away. Magwawakas na talaga to. Hindi ko alam. Akala ko talaga kang mataas na opisyal ng aming mahikang machine shop. Paano mo nasabing hindi ako? Paano mangyayari yon? Kung tunay ka nga, bakit hindi mo tawagin ang tunay na ehekutibo? Tinawag ko na... Nasaan na yon? Hindi ba darating si Hana?
Sino ang may lakas ng loob mambastos sa may-ari ng aking magic machine shop? Talagang narito si Changping Sacrifice Oracle. Sakripisyo sa orasyon. Bakit ka nandito? Ipapaalam ko po ang sitwasyon. May nagpapanggap na mataas na opisyal ng aming God level store. Siya yon. Nananakit siya ng tao. Pumangit sana ang mga mata ng aso mo, hindi mo kilala ang bagong may-ari. Nakita ko na ang may-ari. Siya ba talaga ang may-ari? Ano? Siya ang may-ari ng Magic Machine Shop. Imposible. Talagang hindi pwede. Hindi mangyayari. Diyos, ang may-ari ng Magic Machine Shop ay isang VIP sa cloud. Tinanawan ko lang siya ng Paano ito nangyari? Ikaw ba talaga ang pinakamataas na opisyal ng aming himalang shop? Libreng regalo. Sabi ko na umuulan eh. Kawawa ang mga baliw. Ano pakiramdam mo ngayon? Panginoong may-ari, nagkamali ako. Pakiusap, kalimutan na ito. Nagsisisi na po ako. Ginoong may-ari, Panginoong may-ari. Nagkakamali ako. Bitawan si Jokai yun. Masama, itinuring ang buhay na parang walang halaga. Dalhin siya sa ating mabuti at huwag pabayaan. Mga Ginoo, arestuhin siya. Kayong mga Ginoo lang makakapagbigay ng pag-asa. Mga Ginoo, Panginoon ko, nagkamali ako. At ito, isama niyo siya. Sige. Ang inyong kamahalan. Ngayon ang araw mo o ako ang mawawalan? Hoy, ang may-ari, wala na ako, nagkamali ako. Pagpaumanhin ninyo, bigyan niyo pa ako ng tsansa. Alisin niyo. Mula ngayon magsasagawa ng inspeksyon ang templo. Mga salot na ito, walang dapat makatakas. Ang may-ari ba? May-ari, pakiusap, bigyan niyo ako ng permiso. Sige. Liluo, hindi po Ginoong may-ari. Nagkamali na kami noon, sana'y patawarin. Hindi po Ginoong may-ari. Nagkamali na kami dati. Sana walang tindero dito. Mga dati mong kaklase lang. Liluo, may gagawin pa ako. Mauna ka na muna. Hoy Lilo, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Di ko naisip yan. Ikaw ba talaga ang boss ng Magic Machine Store natin? Posible ang lahat. Alagaan mo ako ng mabuti sa hinaharap. Basta hindi ka magkakamali, wasa, walang mananakit sa'yo. Naman, matagal na tayong magkaklase. Ganito ka ba sumagot palagi? O sige, wala ka bang nobya? Basta sabihin mo lang, ipakilala kita agad. Kulang nga ako. Anong masasabi mo sa akin? Hindi dahil may-ari ka ng Magic Machine Store, sinabi ko lang. Maghihintay ako. Mabuti, Hallmaster. Mabuti, Hallmaster. Mabuti, Hallmaster. Mabuti, Hallmaster. Hihintayin kong makita ang punong hall. Magbibigay-pugay ako. Magsisimula tayo ngayon. Ang lahat ng mabibigat na tungkulin ng templo ay iyon ang pasanin. Sige. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat kahit buhay ko pa ang kapalit sa karangalan at tungkulin ng templo ng tagapagligtas. Pasok ka. Narito na. Ipagdiriwang natin to. Di ako sanay sa ganitong kasuotan. Parang nakakailang... Alam mo ba, noong high school pa lang, gusto na kita. Hindi ko alam yon. Parang troso ka nun. Nag-aaral ka lang. Syempre, hindi. May dagdag pa akong regalo para sa'yo. Ako yun.
Hindi mo ba ito gusto? Gusto? Sino? Serbisyo sa kwarto. Hindi. Anong ginagawa mo? Espesyal na serbisyo. Sabi ko, hindi ko kailangan. Walang katapusan ito, di ba? Huwag kang mag-alala. Titingnan ko. Ikaw na walang sama ng loob. Anong nagawa naming masama sa'yo? Dog Tianju, dapat kang mamatay. Patayin ka. Kilala mo ako? Bakit mo ako pinatay? Paano ko hindi ka kilala? Dahil pinagsamantalahan ako ng pinsan mong si Zhang Sheng. Sabihin mo sa kanya walang saysay ang paghihiganti ko dahil lang sa'yo, Liluo, may-ari ng Shenji Store. Ikaw naman, may-ari ng Magic Machine Shop. Pasensya na. Bakit ka nagkukunwari ngayong hindi ka aware? Anong pagkunwari ang sinasabi mo? Hindi naman alam ng tindera ko. At kahit pa totoo ang sinasabi mo, dapat bang ibuhos din itong sulfuric acid sa pinsan niya? Anong ginagawa mo sa tindera ko? Dahil sa kanya kaya hindi ko mademanda si Zhang Sheng. Kung hindi siya, sino pagbubuhusan ko? Kalakaran mo yan. Tigilan na ang pag-uusap tungkol sa pulang dahon, kaya pumasok muna tayo. Pag-usapan natin ito. Kung responsibilidad ko ito, hindi ako tatakas. Kahit problema ko man ito, bigyan mo rin ako ng pagkakataong magpaliwanag. Tama ka ba dyan? May pinsan nga akong Zhang Sheng, pero hindi na kami nag-uusap ng ilang taon. Kung totoo ang sinasabi mo, sisiguraduhin kong mapapanagot siya. Seryoso? Talagang ganoon, pero may ebidensya ka ba? Wala akong ebidensya. Pero ano? Pero ang lakas ng loob ni Zhang Sheng, hindi niya ito matatanggi kung hindi ka naniniwala. Tanungin mo siya. Alam ito ng lahat ng kaibigan niya. Palagi niyang ipinagmamalaki sa kanila. Ang buwisit na bagay. Maaari kitang dalhin para kaharapin siya. Gini, kuya. Halika't maglaro kay kuya. Pasensya na po, hindi ako nag-aalok ng inuman. Iyay. Ano bang klaseng hayop ka? Kilala mo ba ang kapatid ko? Siya ang may-ari ng Magic Machine Shop. Walang lilingon sa'yo kapag pinatay ka ni Limo. Huwag po. Pakiusap. Huwag. Lalo akong nasasabik sa pagtatanggol mo. Huwag po, pakiusap. Sino? Yuyan, tapos ka na ba? Kasama mga tauhan ng Magic Machine Shop mo? Bulag ka ba? Nangahas kang kuluhin ang aking teritoryo. Anong ginagawa mo kanina? Wala kang pakialam. Akusado ka nitong babae ng panggagahasa. Totoo ba ito? Ano naman? Pinagbigyan kita. Gagawin ko rin sa'yo ngayon kung gusto mo. Wala kang respeto sa batas. Alam mong labag ito sa batas kriminal? Kilala mo ba ang kapatid ko? Kahit sino pa ang kapatid mo, lumabag ka sa batas, parurusahan kita ayon sa batas. Di mo kilala ang hangin at lupa. Ano ang pangalan mo? Papagalisin kita sa trabaho ngayon din. Makinig ka. Ako si Zhao Hongye. Zhao Hongye. Patay ka na. Papagalisin na kita. Kamusta? Kuya. Zhang Sheng, ang lakas ng dating mo. Kuya, bakit nandito ka? Hindi na ako babalik pa. Dapat ikaw ang may-ari nitong Magic Machine Store. Kuya, ang galing mo magbiro. Tama. Hindi ka naman pinapansin ng babaeng ito. Tanggalin mo siya. Ano ka ba? Nag-uutos ka pa. Aray kuya, bakit ka nagagalit dito? May mga ibang tao dito. Bigyan mo naman ako ng respeto. Karapat dapat ka rin sa respeto. Hulihin si Zhang Sheng
at ang kanyang mga kasama. Arestuhin silang lahat, siya sa atin nyo, bigyan ng mabuting paglilitis, mabigat na parusa. Kung may magtatangkang maging biased o mandaya, hindi ko ito palalampasin. Saki, Kuya, seryoso ka ba? Hindi ka pababayaan ng tatay ko at nanay mo na api, may-ari, wala akong kasalanan. guilty ka man o hindi, malalaman namin at kukunin namin. Lilo, wala kang puso. Kahit kamag-anak mo ay tinalikuran mo. Hongye, ikaw na ang bahala dito, okay? At ikaw ang umasikaso sa babaeng ito. Huwag niyong pakawalan ang mga ito. Salamat po, may-ari. Responsibilidad ko ito, pasensya na. Pasensya na po, may-ari. Nagkamali ako sa pagkakilala sa'yo. Anong ipinagsusori mo? At gusto kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang katotohanan. May-ari, nahuli ka na. Jiangsheng, ang nanay mo at tiyuhin mo. Hindi ka ba Ngayon ay nahuli mo na si Jiangsheng, ang iyong ina at ang tiyo mo. Hindi ka ba magmumukhang mabuti? Yamang nakaupo ka sa posisyong ito, walang takas sa sisi. Mabait sa'yo si Lolo mula pagkabata, di ba? May natutunan ka na rin sa wakas. Ganito ka na lang sa tiyo mo. Lolo, pinsan mo ang bugtong na anak ng angkan nating Lao Jiang. Ate, pakisabi naman. Si Tia Jiangsheng mismo ang lumabag sa batas. Walang saysay ang paghahanap mo sa kapatid ko. Siya ang may-ari ng Magic Machine Shop. Basta magpaalam lang siya sa mga susunod. Mawawala ang problema ng tiya ko. Maling-mali ka. Sobra kang humanga sa kapatid ko. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Magsalita ka naman. Tiyo, pasensya na. Hindi ko maililigtas si Xiaosheng at inilagay ko na ang lahat. Huwag mong sabihing wala akong kakayahan. Kahit na meron man, hindi ko rin ililigtas dahil hindi mapagparaya ang batas. Hindi dapat magpadaig ang batas sa kalokohan. Walang utang na loob. May konsensya ka ba? Xiaolo, di mo ba maigalaw ang kamay mo? Hindi mo pa rin maasikaso. Tito, tita, pakiusap. Akala ko mabait ka, taong walang utang na loob. Maghanda ka sa iyong malungkot na buhay. Nanay, huwag ninyong sisihin si kuya. Hindi niya maiiwasang magkamali. Ngunit ako mismo'y walang nagawa. Ang mga ginawa ni Xiaosheng ay hindi mapapatawad. Patuloy niyo siyang pinagbibigyan. Mas marami pa siyang masasaktan. Pero iisa lang ang anak ng tito-tita mo. Mga anak ng iba'y parang halaman na tumutubo sa bato. Sino bang anak ang hindi pinapahalagahan? Bakit kayo patuloy na inaapi ni Xiaosheng? Nay, noong ako'y unang bumalik, ang pamilyang Liu'y grabe kaming inapi dahil tayo'y mga nasa mahirap na sitwasyon. Kapag naghirap ang mahihirap at ang nasa taas ay nagtutulungan, lubos na kasawian ito sa ating mga dukha. May katuturan ang sinasabi mo. Kung may sisi man ang tito-tita mo, sila rin ang pumabaya sa pagpapalaki. Salamat sa pag-unawa mo, inay. Wala dapat makakagambala sa atin ngayon, di ba? Sige. Pwede mo akong pakasalan. Kuya Luo, kailan mo ako nagustuhan? Noong nasa Qingzhou pa ako, nahiya ako sa pamilya Liu noon. Agad-agad kang tumayo sa tabi ko. Mula noon, nasa puso na kita. Talaga? Pero nilabag mo ang mga patakaran. Simula ngayon, para man sa akin o sa iba, dapat sundin mo ang prinsipyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin yun. Hap, sinisisi mo pa rin ako. Babawi ako sa'yo mamayang gabi. Ang sama mo.